Manila Representative Joel Chua. And of course, ang nagbabalik, batang-bata pa to nung araw. Ngayon, bata pa rin naman. Uh, Terry Ridon, na kinatawan niya ng Bicol Saro Party List. Sir, before we begin, please proceed with your opening statement. Okay, dahil senior si Joel dito, ako na po yung unang bibigay ng paunang pahayag. Siyempre, very important po over the weekend, nakita po natin yung Supreme Court resolution na humihingi po, actually requiring the House of Representatives to provide information relating to the impeachment of Vice President Sara Duterte. Again, reiterate po natin na malinaw po yung nangyari dito po sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Ang pinag-uusapan ho natin dito, accountability sa usapin po ng paggamit ng confidential funds. Pinag-uusapan ho natin dito, accountability dito po sa threats laban sa Pangulo, laban sa First Lady, laban po sa House Speaker ng atin pong bansa. So, malinaw po yung paninindigan ng 215 representatives ng 19th Congress. Ang bilang po nito ay almost 70% ng kabuuan po ng mga kinatawan ng Kongreso na naninindigan na kailangan po impeach ang atin pong Vice Presidente. So, yung pong batayan para dito ay malinaw na malinaw. At malinaw din po yung jurisprudence sa usapin po ng initiation ng impeachment proceedings, sa ilalim po ng Francisco versus House of Representatives at inaffirm po ng Gutierrez versus House of Representatives ang requirement para po magkaroon ng one-year ban rule ay yung pong mga rekisito, una, ng filing ng verified complaint at pag-refer sa House Justice Committee for action. Ito po yung supposedly dapat nangyari sa unang tatlo na mga impeachment complaints, pero hindi po ito nangyari. There was no referral to the House Committee on Justice. But the fourth impeachment complaint, at isa po ito doon sa mga requirements din po ng Francisco at ng Gutierrez, ay yung pagkakaroon po ng one-third filing ng House members to the House Secretary General. Ito po yung nangyari sa fourth impeachment complaint. So basically, yung pong rekisito in jurisprudence and in the Constitution ay buong buo at tama po na-comply ng 19th Congress o usapin po ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. So, ultimately, and I'm quite certain, under the 20th Congress, talaga naman po magka-comply din po ang Kongreso sa order po na ito ng Korte Suprema na makapagbigay po ng mga impormasyon sa usapin po na impeachment. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa panig po ng House, kami po ay hanggang ngayon ay nag-aantay kung ano po ang magiging aksyon ng mga kasama po natin sa Senado at kami naman ay handa na tumugon sa lahat ng mga alituntunin na kanilang ibinabato po o hinihingi po sa amin. Subalit sana po, ang panawagan po namin ay sana ay maituloy na po ang impeachment trial. Dahil ito po ay maliwanag naman sa batas na kung ang impeachment complaint ay nakarating na sa Senado, dapat po ang sumunod na pong maging aksyon ay ang pag-proceed na po sa trial. So hindi lamang po kami, maski po ang taong bayan ay nag-aantay na. So sana po, ito po mga susunod na araw, susunod na linggo, ito po ay maganap na. So muli po, maraming salamat po. Thank you, Honorable House members. Let's begin with Rosalie Cas from UNTV. Good morning po, Kongs. Tanong lang po namin kung meron po ba kayong worry dun po sa directive ng Supreme Court given that one of the incoming House prosecutors, si Representative Leila de Lima, nagpahayag ng concern over the directive of the SC? Well, unang-una, ako po ay maliwanag naman po yung hinihingi ng Supreme Court. Ito po ay parte ng pagresolba sa issue po na ibinato po sa kanila.
At ito po mga hinihingi naman po ay maiko-comply naman po namin sa House. Hindi lamang po ang House, pati po ang Senado ay hinihingi rin po ng compliance. At makakaasa po kayo na hindi ito makakaapekto sa kung ano man po ang nakabinbin na impeachment complaint dito. Ngayon, maaari pong magtatanong ng iba kung aantayin pa po ba. Wala pong dahilan para antayin ng Senado kung ano po ang magiging desisyon ng Korte Suprema dahil wala naman pong TRO na nilalabas. So sa ngayon, dapat po mag-proceed pa rin po ang trial hanggat hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema. Siyempre, naunawaan po natin yung concern ni Congresswoman Laila De Lima, particularly dun sa question po ng judicial overreach. No? I think yan po yung particular po na concern niya. Pero kailangan din natin maglinaw na siyempre may bahagi doon po sa impeachment proceedings na pinapayagan po yung Korte Suprema, particularly sa ilalim po ng Francisco at saka Gutierrez, yung pong pag-determine on whether or not nga na ito pong one-year bar rule ay nasunod po ng Kongreso. So, ginagalang po natin yon. At again, hindi po ito pwedeng gamitin ng Senate Impeachment Court na dahilan para hindi po magtuloy, again, doon sa kanila pong constitutional mandate to try and decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Katulad po ng binanggit niya, Congressman Joel, wala akong temporary restraining order na binigay po ang Korte Suprema. So, ibig sabihin, we will proceed with the Supreme Court deliberations, but again, the Senate should still proceed in the soonest time with the trial of Vice President Sara Duterte. Follow-up lang po dun. So, hindi po kayo nag-share or nag-agree dun sa concern ni Congresswoman De Lima na walang tila sumobra yung pakikialam ng Supreme Court dun sa order mostly sa House of Representatives in relation with the impeachment case? Well, sa akin po kasi personally, masasabi ko lamang dito ay parang ang hinihingi po kasi ng Supreme Court sa House of Representatives ay yung mga naganap. Halimbawa po, yung mga dates, kung kailan po na i-submit o yung pagkakaugma-ugma ng mga pagkakataon. Ito po ay magiging base rin, siyempre, sa kanila magiging desisyon. Kaya mahalaga po na kami po ay makapag-comply. Insofar as the impeachment complaint naman ay ako po naniniwala na hindi naman po ito makakaapekto. Well, again, the particular question po kasi in the Supreme Court ay, particularly under Francisco, ay nagkaroon ba ng filing? Una, that is the first requirement. And secondly, nagkaroon po ba ng referral to the House Committee on Justice? No? So, relevant po ito doon sa unang tatlo. So basically, the question for the Supreme Court is, and of course, to the House is, may referral bang nangyari o wala? So basically, kung wala, the one-year ban rule does not arise. No? So, itatabi po talaga yon. Pero, secondly, on the fourth impeachment complaint, nagkaroon ba ng filing na at least one-third ng mga miyembro po ng Kamara sa House Secretary General para magkaroon po ng direct transmittal to the Senate? Nangyari po yun noong Pebrero. 215 congressmen made it so. No? So, basically, yun yung particularly reckoning impeachment complaint for the one-year bar rule to actually arise. Last on my part na lang po. Kung kayo po, Kongs, ang tatanungin, would you want the Supreme Court to act on the petitions filed against the impeachment case of Vice President Sara Duterte even before the trial begins? Gusto niyo po ba na umaksyon na yung Korte Suprema sa petitions filed against the Vice President impeachment case even before the trial begins? Well, mas maganda para at least ma-resolve na itong issue sa one-year bar rule para at least matanggal na po sa isip at hindi na po magamit itong issue na to para maantala ang impeachment complaint. Nagsasalita ho kami kasi bilang mga kinatawan, pero nagsasalita din kami bilang mga abogado. So,
ibig sabihin, kung ano ho yung pasya ng Korte Suprema sa usapin po na ito, syempre gagalangin naman po natin. No? So hopefully, within the soonest time, ma-resolve din po ng Korte Suprema. But again, this should not serve as a reason for the Senate Impeachment Court to further delay proceedings and not act on their constitutional mandate, which is to try and decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte in the soonest possible time. Thank you, Rose. Unmodified opinion na rating po ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Ang tanong lang po, and of course yung palasyo po kasi, parang sinabi na rin po na, nilinaw na po na hindi po nangangahulugan na kapag nagbigay po ng unmodified opinion ay lusot na po doon sa tinatawag na mga irregularities sa paggastos po ng pondo ng OVP. Pero ang tanong ko lang po with regards to your reaction din po, hindi po ba maapektuhan yung mga na-reveal dun sa mga hearings ng Good Government Panel dito po sa nilabas na unmodified opinion ng COA sa OVP? Thank you po. Hindi naman po. Dahil unang-una, hindi porke sinabing unmodified, ibig sabihin wala nang problema. Dahil kung wala pong problema, yung pagkakagamit po ng pondo ng OVP, di sana hindi rin po naglabas ng notice of disallowance ang COA. So, maliwanag naman po ang ating naging mga issue sa ating impeachment complaint sa mga articles. Ito po ay nilatag natin. Ang pinakamaganda po dito ay sagutin po nila ng maayos.